Marshall Peak, Kabanata 4145. Kanya-kanyang pag-aayos. Ang pundasyon ng lupain ng Kikiaw ay hindi lamang isang bagay na nakikita ng mata. Marami ring benepisyo na hindi nakikita o nahawakan, gaya ng world energy at world principles. Habang tumataas ang pundasyon ng lupain ng Kikiaw, tataas din ang kapangyarihan ng defensive spirit array. Nagkaroon ng maraming iba pang mga benepisyo. Ito ay hindi kakaiba para sa ito na magkaroon ng ganoong paglago. Sa maikling yugtong ito, hindi bababa sa ilang daang Heaven Opening Realm Masters ang namatay sa lupain ng Kikiaw. 12 ng mga master ng Heaven Opening Realm mula sa Chixing ang napatay dito. Sa nakaraang labanan, ang mga master ng Heaven Opening Realm ng lupain ng Kikiaw ay namatay din. Bagamat lahat sila ay mga master ng low-grade Heaven Opening Realm, marami pa rin sila. Kahit 7 o 8 mid-grade Heaven Opening Realm Masters ang namatay. Ang lupain ng Kikiaw ay orihinal na mayroong 3 mid-grade Heaven Opening Realm Venerables, ngunit 2 sa kanila ang namatay, na naiwan lamang ang Venerable Miao Yu ng Wood Spirit Land na sumuko at nag-drag palabas ng isang kawalang-galang na pag-iral. Ang Kikiaw Heavenly Monarch mismo ay pinaslang ni Yu Shushan at Zhao Baichuan, na namamatay sa hindi natural na kamatayan. Sa labanang ito, 3 mid-grade Heaven Opening Realm Master ang namatay. Pagkatapos, binago ni Yang Kai ang kanyang hitsura at ginamit ang kapangyarihan ni Yu He na Heaven Opening Realm para patayin ang magkapatid na Ouyang, Ma Dongqin, Bei Yushan, at Zhao Baichuan. 5 pang mid-rank master ang mga ito. Ang World Force na inilabas ng pagkamatay ng napakaraming Heaven Opening Realm Masters ang pumuno sa lupain ng Kikiaw, na nagpapahintulot sa pundasyon nito na lumago ng malaki. Ang labanang ito ay masasabing isang malaking ani. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon ay medyo awkward. Sa buong Kikiaw Land, bukod kina Yang Kai, Yu He, Lu Zhu, at Chen Tianfei, nakakasuko lang, ang Scarlet Flood Dragon na lang ang natitira. Ang napakalaking bahagi ng lupa ay walang laman at tiwangwang. Inilabas ni Yang Kai ang lahat mula sa Small Sealed World Bead at Guo Ziyan mula sa kanyang wish bag. Noon lang siya muling nagkaroon ng sigla. Nang makita ni Guo Ziyan si Chen Tianfei, nagulat siya. Hindi niya alam kung paano naging payat ang mataba na ito, ngunit nang malaman niya na ang lupain ng Kikiaw ay pagmamayari na ngayon ni Yang Kai, natural na natuwa ang lahat. Ang resulta ng labanan ay isang sakit ng ulo, at ang unang nagpasan ng bigat nito ay ang pag-aayos ng Spirit Array. Ang Protective Array ay nasira sa nakaraang labanan, at nangangailangan ito ng isang master na bihasa sa array formations upang ayusin ito. Nangangailangan din ito ng maraming lakas tao at mapagkukunan. Si Yang Kai ay hindi nagkulang sa mga mapagkukunan. Sa Great Cosmological Realm, kumita na siya ng malaki. Ngayong napatay na niya si Zhao Baichuan at nakolekta pa ang 30% ng kita ni Chixing, hindi problema ang pag-aayos ng protective array ng isang 7 openings land. Ang susi ay lakas tao. Saan siya makakahanap ng isang eksperto na bihasa sa Dao of Formations? Kahit na ginawa niya, magiging mapagkakatiwalaan ba siya? Ito ay lahat ng mga problema. Sa plano ni Yang Kai, ang 7 openings lands ang magiging pundasyon ng kanyang foothold sa 3,000 worlds, at maging pundasyon din ng lahat sa Star Boundary. Pero ngayon, sa sobrang daming gagawin, hindi niya alam kung saan magsisimula. Makalipas ang ilang araw, unti-unting hamupa ang resulta ng labanan. Ang mga pinsala ng lahat ay bumuti din ng husto, lalo na si Chen Tianfei. Hindi man tumaba ang kanyang katawan ay hindi na siya kasing hina ng dati. Dumating si Meng Hong at ang iba pa para magpaalam. Siya ay isang disipulo ng Great Moon Province. Dati, siya ay hindi sinasadyang nasangkot sa Great Cosmological Realm at hindi narinig mula sa higit sa 10 taon. Naisip siguro ng mga tao sa Great Moon Province na naaksidente siya. Sa nakalipas na 10 taon, nakagawa rin siya ng malalaking tagumpay sa Great Cosmological Realm. Pagkatapos ng lahat, ginamit niya ang Taiyi Divine Purification Water para hugasan ang 3rd grade power sa kanyang Dowsil at pinalitan ito ng 5th grade power. Sa hinaharap, may potensyal siyang maabot ang 5th grade Heaven Opening Realm. Kapag siya ay lumaki sa 5th grade, ang katayuan ng Great Moon Province ay tataas din kasama nito. Ngayon, siya ang hinaharap na pag-asa ng Great Moon Province. Pagkatapos bumalik, tiyak na siya ay ganap na linangin ng Great Moon Province. Ngayong nakatakas na siya mula sa Great Cosmological Realm, natural na sa kanya na bumalik sa Great Moon Province para iulat ang kanyang kaligtasan. Hindi siya hiniling ni Yang Kai na manatili. Bago siya umalis, inabot niya sa kanya ang isang space ring. Kinuha ito ni Meng Hong at tiningnan. Bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Brother Yang, hindi matatanggap ni Meng Hong ang ganoong kalaking regalo. Sa sinabi na ito, itutulak na niya ito pabalik.
Ang mga nilalaman ng singsing ay walang iba kundi ang ilang set ng 5th grade resources, na siya ring mga resources na kailangan ni Meng Hong. Ngumiti si Yang Kai. Binigyan ako ni Brother Meng ng isang world fruit noon. Ano ang malaking bagay kung bibigyan kita ng mga ito ngayon? Sa totoo lang, ako ang nagsamantala sa iyo. Ang world fruit ni Meng Hong ay isang medium grade world fruit, na maaaring magbigay daan sa isang medium grade world fruit na umabant ng first grade. Si Yang Kai ay hindi marami sa kanila, 3 lamang. Alam niyang kahit ibalik niya ang world fruit kay Meng Hong, hindi ito tatanggapin ng kabilang partido. Si Meng Hong ay isang taong malinaw na nakikilala ang kabaitan at sama ng loob. Pagkatapos makatanggap ng pabor, siguradong gagawa siya ng paraan para mabayaran ito. Sa makatuwid, si Yang Kai ay nanirahan sa pangalawang pinakamahusay at binigyan siya ng ilang hanay ng mga mapagkukunan. Pagkatapos ng lahat, marami sa kanila si Yang Kai. Sa mga tuntunin ng halaga, ang isang medium grade world fruit ay hindi maihahambing sa ilang mapagkukunan ng 5th grade. Nang makitang gusto pa ring tumanggi ni Meng Hong, sinabi ni Yang Kai. Ang Great Moon Province ay isang 3rd grade force lamang, at nakita ko na ang iyong pinuno. Isa lamang siyang 3rd grade world fruit. Kuya Meng, naisip mo na ba kung gaano katagal bago makolekta ng Great Moon Province ang lahat ng resources na kailangan mo para sumulong sa Heaven Opening Realm? Brother Meng, marami ka pang taon sa unahan mo, kaya bakit mo sila sasayangin sa paghihintay? Gamit ang mga resources na ito, si Brother Meng ay makakasulong sa Heaven Opening Realm at tulungan ang sekta. Bagaman ang mga salitang ito ay medyo malupit, ito ang katotohanan. Matagal na natahimik si Meng Hong bago siya bumantong hininga at iniligpit ang singsing. Brother Yang, hinding-hindi makakalimutan nitong si Meng ang iyong kabaitan. Ang pangunahing dahilan ay ang mga mapagkukunang pinansyal ng Great Moon Province ay talagang hindi sapat. Hindi niya matiis na hilingin sa sekta na itaas ang 5th grade resources para sa kanya. Kung gagamitin niya ang lahat ng kapangyarihan ng sekta para suportahan siya, paano maglilinang ang iba pang mga nakababatang kapatid? Dahil sa pagsasaalang-alang na ito ay hindi na siya muling tumanggi. Humalaklak si Yang Kai at tinapik siya sa balikat. Brother Meng, masyado kang seryoso. Bukod dito, naghanda ako ng ilang bagay para sa iyong 2 junior brothers, Old Fang, Daiyu, at Asan. Pakibalik sila. Ang 2 junior brothers ni Meng Hong ay nanatili kasama niya sa Great Cosmological Realm ng higit sa 10 taon. Inihanda ni Yang Kai ang mga mapagkukunan ng 4th grade para sa kanila. Bagamat nailagay na ang kanilang pundasyon at na-condense na nila ang kapangyarihan ng 3rd grade, hindi imposibleng ma-condense nila ang kapangyarihan ng 4th grade. Sa hinaharap, kapag naabot nila ang 3rd grade world fruit, magiging mas malakas ang kanilang lakas. Para kay Old Fang at sa iba pa, naghanda siya ng 3 bahagi ng Taiyi Divine Purification Water. Walang yin, yang o 5 elements resources dahil hindi alam ni Yang Kai kung nasaan ang kanilang mga limitasyon at kung dapat nilang alisin ang kapangyarihan sa kanilang Dao cells. Kung nilayon nilang sirain at muling itayo tulad ni Meng Hong at muling i-condensed ang kapangyarihan ng yin-yang o 5 elements, gagamitin nila ang Taiyi Divine Purification Water. Pagkatapos hugasan ang kapangyarihan, maghahanda si Yang Kai ng mga mapagkukunan para sa kanila para sa paglilinang. Tumanggo si Meng Hong at kinuha ito. Pagkatapos magpasalamat muli kay Yang Kai, kinuha niya ang kanyang 2 junior brothers at nagpaalam kay Chen Yu. Tinawag ni Yang Kai si Chen Tianfei at hiniling na i-escort silang 4. Ang teritoryo ng Qiqiao ay hindi malapit sa malaking teritoryo kung saan matatagpuan ang Great Moon Province. Kailangan nilang dumaan sa ilang malalaking teritoryo. Mahaba ang paglalakbay, at maaaring mapanganib para sa kanilang 3 lamang. Kung tutusin, baka may makasalubong silang magnanakaw. Mas ligtas kung samahan sila ni Chen Tianfei, isang 4th grade na world fruit, na i-escort sila. Hindi naman tumanggi si Meng Hong, ang puwersa ni Chen Yu ay matatagpuan sa parehong malaking teritoryo ng Great Moon Prefecture, kaya lahat ay bumalik sa parehong direksyon. Pagkaraan ng ilang sandali, ang grupo ng 5 ay dumaan sa puwang sa array at nawala. Matapos panaurin si Meng Hong at ang iba pa na umalis, lumingon si Yang Kai at sumulyap kay Luzo. Ano ang iyong mga plano para sa hinaharap? Siya ay orihinal na miyembro ng Sword Pavilion. Naghanap siya ng kanlungan kay Yang Kai sa Great Cosmological Realm para lang maghanap ng pansamantalang kapayapaan. Wala siyang bahay na babalikan sa labas ng Great Cosmological Realm. Malaki ang naiambag niya sa pagtulong kay Yang Kai na patayin ang mga taga-Chishing. Eto na, gusto ni Yang Kai na manatili siya. Kung tutusin, kailangan niya ng mga tao sa panahong ito. Matapos mapaalis si Chen Tianfei, ang tanging taong magagamit niya ay sina Yu He, Gou Ziyan, at ang iba pa. Ang mga mata ni Luzo ay kumislap na may bakas ng pagkalito nang marinig niya ito.
Hindi siya hinimok ni Yang Kai, ngunit sinabi niya, kung gusto mong umalis, hindi kita iingatan. Naghanda ako ng 100 milyong opening heaven pills para sa iyo, na dapat ay sapat na upang matiyak na wala kang alalahanin tungkol sa paglilinang para sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Kung gusto mong pumunta sa Kikiaw Land sa hinaharap, maaari kang bumalik anumang oras. Siyempre, mas mabuti kung maaari kang manatili. Bahagyang naantig si Luzo. Ang 100 milyong heaven opening pills ay hindi maliit na bilang, ngunit ang maibigay ito ni Yang Kai sa kanya ay isang patunay ng kanyang katapangan. Kahit na ang yaman ni Yang Kai ay may hahambing na ngayon sa isang bansa, sino ang magrereklamo sa pagkakaroon ng napakaraming heaven opening pills? Masasabing sa 100 milyong opening heaven pills na ito, hindi na kailangang mag-alala si Luzo tungkol sa kanyang sariling cultivation resources sa hinaharap. Kailangan lang niyang maghanap ng Star City na linangin, at palaging may pagkakataon para sa kanya na umasenso sa 6th grade sa hinaharap. Pwede ba akong manatili? Tumingin si Luzo kay Yang Kai at nagtanong. Tumawa si Yang Kai. Siyempre kaya mo, pero nakita mo na ang sitwasyon ng lupain ng Kikiaw ngayon. Basta wag kang mag-isip, simula ngayon, ito na ang magiging tahanan mo. Hindi masyadong nag-isip si Luzo at ngumiti. Mananatili ako. Ngumiti din si Yang Kai. Kung gayon ikaw ay malugod na tinanggap. Si Luzo ay yumoko ng maganda. Binabati ng subordinate si Master. Hindi niya minamaliit si Yang Kai dahil lang sa mas mababa ang cultivation nito kaysa sa kanya. Ito ay dahil alam niya na sa sandaling si Yang Kai ay sumulong sa opening heaven pills sa hinaharap, ito ay isang tagumpay na kailangan niyang abangan sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, hindi pa banggitin na mayroon na siyang kakayahang makipaglaban, isang mababang antas ng opening heaven pill. Pinunasan ni Yang Kai ang kanyang ilong at medyo awkward na sinabi. Dahil tinawag mo na ako bilang master, hindi kita ituturing na isang tagalabas. Ngayon, may kailangan akong gawin mo. Seryosong sinabi ni Luzo. Master, mangyaring magsabi ng mga tagubilin. Kinuha ni Yang Kai ang isang token at sinabing, dalhin ang token na ito sa first in at hanapin si Madam Lan. Sabihin sa kanya ang tungkol sa sitwasyon dito, at pagkatapos ay ipahanap sa kanya ang isang formation grandmaster para tumulong sa pag-aayos ng defensive formation dito. Ang token na ito ay walang iba kundi ang token na ibinigay sa kanya ng Lady Boss. Maraming beses nang ginamit ni Yang Kai ang token na ito upang mangolekta ng mga utang mula sa iba't ibang tindahan sa Star City. Tinanggap ni Luzo ang token at seryosong sinabi. Oo, pagkatapos ay kinuha ni Yang Kai ang map of the universe at itinuro ang lokasyon para sa kanya. Noon lang niya sinabing, walang oras para mawala, umalis ka na, mag-ingat sa daan at bumalik ng maaga. Magtiwala ka, Master. Pagkatapos sabihin ito ni Luzo, tinapakan niya ang kanyang espada at pumailang lang sa langit. Kung gusto ng isang tao na ayusin ang mahusay na pagbuo ng Kikiaw Land, kailangan nila ng Formation Grandmaster. Walang koneksyon si Yang Kai sa lugar na ito, ngunit tiyak na mayroon ang Lady Boss. Bukod dito, isa itong magandang pagkakataon para iulat ni Luzo sa Lady Boss na ligtas siya para hindi siya mag-alala. Paglingon niya, nakita niya na si Yuhi ay labis na nag-aalala. Hindi napigilan ni Yang Kai na matawa. Takot na kainin ka ng Lady Boss. Sa sobrang takot mo sa kanya, bakit mo siya sinaktan noong una? Hindi masyadong naiintindihan ni Yang Kai ang bagay na ito, ngunit malinaw na walang intensyon si Yuhi na magpaliwanag. Galit lang ang sinabi niya. Sa pinakamasama, mabubugbog niya ako hanggang mamatay. Marshall Peak, Kabanata 4146. Lihim na imbakan. Sa isang Spirit Mountain sa Seven Openings Land, nakahanap si Yang Kai ng magandang lugar para kunin ang bangkay ni Shu Huang mula sa kanyang Sealed World Bead at inilagay ito sa libingan na hinukay niya. Pagkatapos ng kamatayan ni Shu Huang, inilagay ni Yang Kai ang kanyang bangkay sa Sealed World Bead. Ngayon na ang Seven Openings Land ay nahulog na sa kanyang mga kamay, ang paglalagay ng bangkay ni Shu Huang dito ay maituturing na ibabalik siya sa kanyang pinagmulan. Pagkatapos ng lahat, ang Seven Openings Land na ito ay pag-aari ni Shu Huang. Walang pagkakaibigan sa pagitan ni Yang Kai at Shu Huang, ginagamit lang nila ang isa't isa. Gayunpaman, nakakuha si Yang Kai ng ilang benepisyo mula sa kanya. Ang Six Directions Wish Pouch ay pag-aari ni Shu Huang, at kung hindi dahil sa Grand Array Jade Slit Ring na ibinigay sa kanya ni Shu Huang bago siya namatay, magiging imposible para kay Yang Kai na madaling mabawi ang Seven Openings Land. Ang mga kilos ni Yang Kai ay masasabing isang kilos ng pasasalamat. Nang malapit na niyang punuin ang libingan sa kanyang harapan, biglang kumalat ang mahinang soul fluctuation mula sa bangkay. Agad na nanigas ang ekspresyon ni Yuhi habang nakatayo siya sa harap ni Yang Kai. Sa ilalim ng mga titig ng dalawa, isang bahagyang ilusyon na figure ang lumutang mula sa bangkay, na parang natangay ng hangin.
Ang figurang ito ay si Shu Huang. Isang natitirang kaluluwa. Napakunot ang noo ni Yuhi. Napagtanto niya sa isang sulyap na ito ay isang natitirang kaluluwa na lumutang palabas mula sa bangkay. Hindi ito nagtataglay ng anumang kabagsikan o pagbabanta, at madali niyang malipol ang natitirang kaluluwang ito sa mismong lugar. Kaya, hindi na siya kinakabahan gaya ng dati. Gayunpaman, hindi niya maintindihan kung bakit mayroon pa ring remnant soul sa bangkay na ito. Hindi rin maintindihan ni Yang Kai. Ang bangkay ni Shu Huang ay inilibing sa sealed world bead sa loob ng maraming taon nang walang anumang abnormalidad, ngunit ngayon, may ilang paggalaw. Kung iisipin, ito ay maaaring isang hadlang na itinakda ni Shu Huang noong siya ay nabubuhay pa. Sa sandaling bumalik ang kanyang bangkay sa Seven Openings Land, matrigger ang paghihigpit, at ang natitirang kaluluwang ito ay lilito. Ano ang silbi ng remnant soul na ito? Tumatakbo ang iniisip ni Yang Kai habang tahimik siyang nakatitig sa kanya. Ang remnant soul ni Shu Huang ay lumutang sa himpapawid at inikat ang kanyang ulo para tumingin sa paligid. Bumalik ka na. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya na puno ng walang katapusang kalungkutan at kalungkutan. Pagkatapos niyang magsalita, ikanaway niya ang kanyang kamay at ang jade ring na nakatago sa manggas ni Yuhi ay biglang lumipad at nahulog sa kamay ng natitirang kaluluwa. Pagkatapos, ang natitirang kaluluwa ni Shu Huang ay bahagyang hinimas ang jade ring at ibinalik iyon. Kinuha ito ni Yuhi at iniskan ito ng kanyang divine sense. Sa kakaibang ekspresyon, sinabi niya, naalis na ang isa sa mga hadlang sa jade ring na ito. Dapat ito ay isang bagay na ginawa niya noong siya ay nabubuhay pa. Sagot ni Yang Kai. Ang Formation Jade ay orihinal na pag-aari ni Shu Huang. Bago siya mamatay, niregalo niya ito kay Yang Kai. Naghinala si Yang Kai na walang silbi si Shu Huang. Ngayon, tila tama si Shu Huang. Kung hindi niya ibabalik ang kanyang katawan sa Seven Openings Land, ang huling harang ng Formation Jade Slit Ring ay hindi matatanggal. Kahit na mayroon siyang Formation Jade Slit Ring, hindi niya lubos na mapino ang defensive formation ng Seven Openings Land. Wala akong masyadong oras. Sumama ka sa akin. Muling sinabi ng natitirang kaluluwa ni Shu Huang at mabilis na lumutang pasulong. Sina Yang Kai at Yuhi ay nagpalitan ng tingin at nagmamadaling sumunod. Hindi nagtanong ang dalawa dahil ang natitirang kaluluwang ito ay naiwan ni Shu Huang. Wala itong gaanong kakayahang mag-isip at kumilos lamang ayon sa mga iniisip na iniwan ni Shu Huang bago siya mamatay. Kahit tanungin siya, wala silang makukuha sa kanya. Sumugod sila at pagkatapos ng oras ng insenso, nakarating sila sa harap ng isang malaking bulwagan. Ang malaking bulwagan na ito ay matatagpuan sa Earth Spiritual Land. Masasabing ito ang gitnang bulwagan ng Seven Openings Land. Ang Seven Openings Land ay hinati sa 7 spiritual provinces. Ang pagkakaayos ng 7 spiritual provinces ito ay lubhang kawili-wili. Ang Earth Spiritual Land ay matatagpuan sa gitna at sinakop ang pinakamalawak na lugar. Ang metal, wood, water, at fire provinces ay matatagpuan sa kaliwa at kanang bahagi. Ang Yin-Yang Spiritual Land ay matatagpuan sa ulo at buntot ng Earth Spiritual Land. Kung ang isa ay titingin sa ibaba mula sa itaas, ang Seven Openings Land ay magmumukhang isang pagong na nakahiga sa kawalan. Ang likod ng pagong ay ang Earth Spiritual Land. Ang mga front limbs nito ay ang Metal and Wood Spiritual Lands. Ang likod ng mga paa nito ay ang Water at Fire Spiritual Land. Ang ulo nito ay ang Yang Spiritual Land at ang buntot nito ay ang Yin Spiritual Land. Ito ay napakabuhay. Tulad ng para sa Market Square, ito ay isang fragment ng isang mundo na sinuspinde sa itaas ng likod ng pagong. Hindi alam kung sinong henerasyon ng master ng Seven Openings Land ang gumamit ng divine technique para ilipat ito dito at gamitin ito bilang trading ground. Ang lugar na dinala ng natitirang kaluluwa ni Shu Huang kina Yang Kai at Yuhi ay ang gitnang bulwagan ng Earth Spiritual Land. Ito rin ang lugar kung saan nakatira ang Seven Openings Heavenly Monarch. Ang natitirang kaluluwa ay sumugod sa bulwagan at lumiko sa kaliwat kanan bago huminto sa harap ng isang pader. Lahat dito ay sa iyo. Nang matapos magsalita ang natitirang kaluluwa, napasandal siya sa dingding at sumabog sa mga butil ng fluorescent light. Tinakpan ng fluorescent light ang dingding at mabilis na naging pinto. Nagkatinginan sina Yuhi at Yang Kai nang may pagkadismaya. Hindi nila inaasahan ang ganoong pagbabago. Ang Secret Vault. Tuwang-tuwang sinabi ni Yuhi. Nagtaas din ng kilay si Yang Kai. Bagamat hindi alam ni Yang Kai kung ano ang nasa likod ng pintong ito, hindi mahirap hulaan mula sa sinabi ng natitirang kaluluwa ni Shu Huang. Tiyak na ito ang pinto sa isang treasure vault. Ang Seven Openings Land ay mayroong treasure vault, ngunit sina Zhao Baichuan at Yu Shushan ay lihim na nagsabuatan upang patayin ang Seven Openings Heavenly Monarch. Nakuha ni Zhao Baichuan ang Seven Openings Land at inutusan ni Yu Shushan ang mga tao na walisin ang treasure vault ng Seven Openings Land.
Sa nakalipas na 2 araw, inspection din ni Yang Kai ang buong 7 Openings Land at natural na nakita ang treasure vault. Walang laman sa loob, ni Yushushan ay hindi nag-iwan ng kahit isang hibla ng buhok. Ang lahat ng mga mapagkukunan ay natangay. Ngunit ngayon, tila ang treasure vault lang ang nasa ibabaw. May secret vault talaga dito. Hindi alam kung alam ng 7 Openings Heavenly Monarch ang tungkol sa pagkakaroon ng lihim na vault na ito. Sa paghusga mula sa kasalukuyang sitwasyon, maaaring hindi alam ng 7 Openings Heavenly Monarch ang tungkol dito. Young Master, mag-ingat ka. Sabi ni Yuhi at pumasok sa pinto. Mahigpit na sumunod si Yang Kai sa likuran, lihim na nagbabantay. Makalipas ang 1 oras, muling lumabas ng pinto ang dalawa. Ang pintong ito ay talagang ang pinto sa sikretong vault. Maraming cultivation resources ang nakatatak sa loob, at masasabing naipon ang mga ito sa loob ng maraming taon. Kung ito ay ang nakaraang Yang Kai, siya ay magiging kalugod-lugod, ngunit siya ay gumawa ng isang kapalaran sa Great Cosmological Realm. Matapos patayin si Zhao Baichuan, binawi niya ang 30% ng mga natamo ni Chixing. Sa pagharap sa yaman sa lihim na vault na ito, hindi siya masyadong nasasabik. Sa paghahambing, ang yaman sa lihim na vault na ito ay maihahambing lamang sa 30% ng mga natamo ni Chixing, o kahit na bahagyang mas mababa. Kahit na ninakawan lamang ni Chixing ang Great Cosmological Realm sa loob ng higit sa 10 taon, mayroong hindi mabilang na magagandang bagay sa Great Cosmological Realm. Ang lupain ng Kikiaw ay isang pangalawang class na puwersa lamang, at kabilang sa mga second class na puwersa, ito ay nasa low o mid-grade lamang. Kahit na ito ay naipon sa hindi mabilang na mga taon, gaano karaming mahalagang mga mapagkukunan ang maaaring mayroon ito. Kaya lang maraming bagay sa secret vault na ito. Ito ay isang hindi sinasadyang pakinabang. Sa kabutihang palad, inilipat ni Yang Kai ang bangkay ni Shu Huang mula sa Small Sealed World Bead, kung hindi, pinalampas niya ang pagkakataong makapasok sa lihim na vault na ito. Muli siyang bumalik sa bundok, pinunan ng libingan, at nagtayo ng isang inscription. Noon lang siya natapos, nakatayo sa harap ng libingan ni Shu Huang, kinuha ni Yuhi ang Grand Array Jade Slip at sinabing, "Young Master, dapat mong pinuhin ang Jade Slip na ito." Ang sinumang kumokontrol sa Jade Slip na ito ay tunay na makokontrol sa 7 Openings Land. Dati, dahil sa apurahang sitwasyon, ibinigay ni Yang Kai ang Jade Slip kay Yuhi para pinuhin. Pagkatapos ng lahat, sa kanyang 5th grade Heaven Opening Cultivation, mas mabilis para sa kanya na pinuhin ito. Ngayon na ang 7 Openings Land ay nagbago ng mga may-ari, ang Grand Array Jade Slip ay dapat na natural na ibalik kay Yang Kai. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, umiling si Yang Kai at sinabing, "Itago mo muna ito," nagtanong si Yuhi. Nag-aalala ba si Young Master na hindi ito maginhawa upang pinuhin ito? Ayos lang, sa tulong ko, dapat itong ganap na pinuhin sa loob ng ilang buwan. Ngumiti si Yang Kai at sinabi, "Hindi lahat dahil dito. Maaaring kailanganin kong pansamantalang umalis sa lugar na ito pagkaraan ng ilang sandali. Sa oras na iyon, kakailanganin kitang manatili at magbantay." "Saan ka pupunta, Young Master?" Nagulat si Yuhi. "Uuwi muna ako." Bahagyang ngumiti si Yang Kai. Mapayapang lumipas ang mga sumunod na araw. Hinintay ni Yang Kai ang pagbabalik ni Luzo habang naglilinang sa pag-iisa. Sa ngayon, na-condense na niya ang 4 na uri ng Heaven Opening Force, katulad ng Wood, Fire, Earth, at Water. Para sa Fire Attribute, naintindihan niya ang Golden Crow Casting Sun Divine Technique Aspect. Para sa Earth Attribute, dahil nagmula ito sa parehong pinagmulan gaya ng sa kanya, madali rin niyang naintindihan ang Dragon Shield Divine Technique, na lubos na nagpapataas ng defensive power nito. Gayunpaman, wala siyang ideya tungkol sa Wood Attribute at sa bagong Condensed Water Attribute. Sa lohikal na pagsasalita, kapag lubos na nauunawaan ang mga misteryo ng bawat uri ng Force, posibleng makakuha ng Secret Technique o Divine Technique, ngunit sa kasamaang palad, hindi pa rin makahanap ng paraan si Yang Kai para magawa iyon. Noong nasa Great Void Boundary pa siya, pinaghirapan niya ito, ngunit sa kasamaang palad, kahit ngayon, wala siyang tagumpay. Isang Divine Technique Aspect ang nagbigay daan sa kanyang lakas na pumailanglang, na nagpapahintulot sa kanya na makipaglaban sa isang low-grade Heaven Opening Master sa kanyang lakas bilang isang Emperor, kaya paano kung naiintindihan niya ang 2, 3, o higit pa. Ang Heaven Opening Realm Master ay isang mabagal at matagal na proseso. Bago ito, isa pa rin siyang Emperor Realm Master at kailangan niyang protektahan ang kanyang sarili. Ang bagay na ito ay hindi maaaring madaliin. Sa araw na ito, habang naiintindihan ni Yang Kai, bigla siyang nakatanggap ng mensahe mula kay Yuhi, dahilan para imulat niya ang kanyang mga mata. Sa susunod na sandali,
kumislap ang kanyang figure at lumitaw siya sa tabi ni Yuhi. Sa sandaling ito, nakatingin si Yuhi. Mula noong huling mahusay na labanan, maraming mga kapintasan ang lumitaw sa proteksyon na pagbuo ng lupain ng Kikiaw. Parang maraming bitek ang lumitaw. Pagtingin mula sa pinakamalaking crack, nakita niya ang maraming tao na nagkukumpulan sa labas ng lupain ng Kikiaw. Sino ang mga taong ito? Tanong ni Yang Kai. Sumagot si Yuhi. Lahat sila ay mga kinatawan ng mga dakilang puwersa sa malaking teritoryong ito. Marahil ay narinig na nila na ang lupain ng Kikiaw ay nagbago ng mga amo, kaya sila ay pumunta upang bumisita. Gusto mo ba silang tanggapin? Ang malaking teritoryong ito ay tinawag na teritoryo ng lupain ng Kikiaw dahil ito ay isang pangalawang gradong puwersa. Gayunpaman, ang lupain ng Kikiaw ay hindi lamang ang puwersa sa teritoryo ng Kikiaw. Mayroong iba pang mga puwersa, ngunit lahat sila ay mga ikatlong gradong puwersa o mas mababa. Hindi sila presentable na puwersa. Ang pagpapalit ng mga master ng lupain ng Kikiaw ay walang alinlangan na malaking bagay sa teritoryo ng Kikiaw. Dati, maraming Crimson Star Disciples ang nakatakas, kaya hindi may itatago ang bagay na ito. Marahil ay nakarinig sila ng ilang mga alingawngaw at dumating upang mag-imbestiga. Maraming bagay ang dapat gawin sa lupain ng Kikiaw. Sa lohikal na pagsasalita, ito ay pinakamahusay na isara ang pinto at huwag makipagkita sa kanila, upang maiwasan ang iba na makita ang katotohanan at maging target. Gayunpaman, inikat ni Yang Kai ang kanyang mga mata at tumawa. Dahil narito sila para bumisita, tiyak na magpapadala sila ng mga regalo. Bakit hindi kunin ang mga benepisyo ng librere papasukin mo silang lahat? Hindi nakaimik si Yuhi. Siya lang ang nakakaalam kung gaano kayaman si Yang Kai ngayon. Pagkatapos ng lahat, sa Great Cosmological Realm, siya ang nakipagpalitan ng mga benepisyo sa Crimson Star. Dati, nakuha niya ang lihim na vault ng lupain ng Kikiaw, kaya anong magagandang bagay ang maaaring maging regalo mula sa mga puwersang ito? Ang kanyang Young Master ay nahulog sa pera. Martial Peak, Kabanata 4147. Void True Monarch. Ang Spirit Array ay pinakawalan, at sunod-sunod na figure ang nahulog sa lupain ng Kikiaw. Medyo kakaunti ang mga taong dumating, na umaabot sa daan-daan. Gayunpaman, si Yang Kai ay lihim na nagmamasid sa kanila at nalaman na bagaman mayroong maraming tao, sila ay kumakatawan lamang sa 20 hanggang 30 puwersa. Pagkatapos ng lahat, ang bawat puwersa ay tiyak na hindi magpapadala ng isang tao lamang. Ang ilan sa mga puwersang ito ay pinamunuan ng mga cultivator ng Heaven Opening Realm, ngunit lahat sila ay mga low-grade Heaven Opening Realm cultivator. Karamihan sa kanila ay 3rd grade Heaven Opening Realm cultivator, na may ilang 2nd grade Heaven Opening Realm cultivator. May ilan pa nga mula sa Emperor Realm, na nagpagulo kay Yang Kai. Hindi niya maintindihan kung aling puwersa ang napakahirap. Hindi kaya wala silang Heaven Opening Realm cultivator. Ang pinuno ay isang matanda na may puting buhok at namumula ang kutis. Siya ay malusog at masigla, at pagkatapos lumipad pababa, agad niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao. Binabati si Madam ng Golden Light Dock Songji. Si Yang Kai ay mula sa Emperor Realm, kaya natural na hindi niya ito inilagay sa kanyang mga mata. Ang mga salitang ito ay nakadirekta kay Yuhi. Ang mga kinatawan ng iba't ibang malalaki at maliliit na puwersa sa likod niya ay humakbang lahat at sabay-sabay na nagsabi. Pagbati Madam, nagmamadaling iwinagayway ni Yuhi ang kanyang mga kamay at malutong na sinabi. Mali ako, mali ako. Nagtaka si Hongji. Ano ang mali? Mangyaring bigyan ako ng ilang mga payo, Madam. Nakahinga silang lahat ng maluwag. Bago dumating, lahat ay nagtataka kung anong uri ng ugali mayroon ang bagong master ng lupain ng Kikiaw. Kung madali lang siyang pakisamahan, ayos lang, pero kung hindi, mahirap pakisamahan. Ngayon, nang makita ang kilos at tono ni Yuhi, agad nilang naunawaan na kahit na mataas ang cultivation ng babaeng ito, hindi siya mahirap pakitunguhan. Malamang na hindi niya gagawing masyadong mahirap ang mga bagay para sa kanila sa paglalakbay na ito. Ngumiti si Yuhi at sinabing, hindi po ako Madam, isa lang akong katulong. Ang namamahala dito ay Young Master ng pamilya ko. Habang nagsasalita siya, itinuro niya si Yang Kai. Nagulat ang lahat. Karamihan sa kanila ay hindi maramdaman ang paglilinang ni Yuhi, at tanging ang mga 3rd grade Heaven Opening Realm cultivator lang ang nakakaalam. Ang babaeng ito ay hindi maarok at tiyak na isang mid-grade Heaven Opening Realm. Ngunit ngayon, itong mid-grade Heaven Opening Realm cultivator ay tinatawag ang kanyang sarili na isang katulong, at ang binata mula sa Emperor Realm sa tabi niya ay ang tunay na master. Saan lang nanggaling ang binatang ito? Gayunpaman, anuman ang kanyang background, walang naglakas loob na maliitin siya. Naging seryoso ang kanilang mga ekspresyon nang muling yumuko. Pagbati, Master.
Ibinaba pa ni Hongji ang kanyang ulo sa kanyang mga tuhod at sinabi sa takot at kaba. Ang mata ng matandang ito ay malabo, at mayroon akong mga mata ngunit hindi nakakakita. Sana ay mapatawad ako ni Master. Tumawa si Yang Kai at iwinagayway ang kanyang kamay. Ang kamangmangan ay kaligayahan. Bumangon ka. Salamat sa iyo Master. Tumayo ang lahat. Nang muli silang tumingin kay Yang Kai, ang kanilang mga ekspresyon ay iba sa dati. Bagamat nakita na nila si Yang Kai noon, walang nagseryoso sa kanya. Inakala lang nila na siya ay isang katulong na sumusunod sa tabi ni Yuhi. Ngayon, si Yuhi ay isang 5th grade Heaven Opening Realm, ang henyong si Yang Kai ay isa lamang foil. Palihim na pinunasan ni Hongji ang kanyang pawis at ngumiti ng paumanhin. Tumingin siya kay Yang Kai at sinabi, Master, mayroon kang larawan ng mga dragon at tigre, at ang iyong ugali ay pambihira. Hindi katakatakang makukuha mo ang 7 Openings Land. Ngayon na ang lupaing ito ay nagbago ng mga may-ari, ito ay ang kapalaran ng mga teritoryo ng 7 Openings, at gayon din ang aming kapalaran. Ang matandang ito ay hayagang nambobola, at maraming tao ang lihim na humahamak sa kanya. Gayunpaman, tumanggo silang lahat bilang pagsang-ayon. Wala silang pagpipilian. Dati, kailangan nilang sundin ang 7 Openings Heaven Monarch, ngunit ngayon, kailangan nilang sundin ang utos ni Yang Kai. Ito ang trahedya ng maliliit na puwersa, maliban kung lahat sila ay umalis sa teritoryo ng 7 Openings. Gayunpaman, kahit na umalis sila sa teritoryo ng 7 Openings, saan sila pupunta? Ang mundo ay malawak, at anumang spiritual state na may ilang pundasyon ay nasakop na. Kung padalos-dalos silang pumasok sa teritoryo ng ibang tao, tiyak na magdudulot ito ng ilang pagtatalo. Napangiti si Yang Kai, mukhang hindi maarap. Muling sinabi ni Hongji. Bastos ang matandang ito. Paano kita haharapin, Master? Bahagyang nagulat si Yang Kai. Talagang hindi niya naisip ang tungkol dito, ngunit hindi nagtagal ay ngumiti siya at sinabing, maaari mo na lang akong tawaging Void Master. Ang kanyang titulo sa Astral World ay Great Emperors of the Void, na nagkataong ginamit dito. Bukod dito, ang titulo ng Lord ay karaniwang kwalipikado lamang na gamitin ng mga pinuno ng mas mababang puwersa. Halimbawa, ang pinuno ng Great Moon Province ay ang Great Moon Lord. Pagdating sa mid-grade forces, ito ay ang Heavenly Lord, tulad ng 7 Openings Heaven Lord. Si Yang Kai ay mula sa Emperor Realm, kaya hindi siya kwalipikadong gumamit ng ganoong titulo. Gayunpaman, sa sandaling ito, walang sinumang naruroon ang nakadama na may mali dito. Mayroon siyang isang mid-grade Heaven Opening Realm bilang kanyang kasambahay, at mayroon siyang isang pambihirang background. Ano ang mali sa paggamit ng titulong Lord? Sabay-sabay na yumoko ang lahat at nagsabi. Pagbati, Master. Ngumiti si Yang Kai at sinabi, lahat kayo ay panauhin mula sa malayo, kaya't mangyaring pumasok at makipag-usap. Yumoko si Hongji at sinabing, kung ganoon ay iistorbahin namin si Master. Isang grupo ng ilang daang tao ang sumunod kina Yang Kai at Yuhi sa main hall. Malawak ang main hall, at maraming upuan. Umupo ang dalawang hanay ng mga bisita at host. Hindi tumanggi si Hongji at umupo sa unang upuan sa kaliwa ni Yang Kai. Walang nag-alok ng tsaa o anumang bagay. Pagkatapos ng lahat, ang 7 Openings Heaven ay kasalukuyang kulang sa tauhan. Gayunpaman, si Hongji at ang iba pa ay hindi nang ahas na magreklamo. Nakaupo silang lahat at may time na ekspresyon. Tumayo si Hongji at malakas na sinabi, binabati kita sa Void True Monarch sa pagpasok sa lupain ng Kikiaw. Ang Golden Light Dock ay nag-aalok ng 200,000 Heaven Opening Pills, 10 patak ng Vajra Raindrops, at 1,000 taong gulang na Blood Coral para batiin ang Void True Monarch. Habang nagsasalita siya, nag-alok siya ng space ring gamit ang dalawang kamay at itinaas ito ng mataas. Nakangiting sinabi ni Yang Kai. Ang Golden Light Dock ay maalalahanin. Tatandaan ng master na ito. Pagkiling ng kanyang ulo, tinanggap ni Yuhi ang singsing. Ngumiti si Hongji at sinabing, maliit na regalo lang po ito. Huwag niyo po akong pagtawanan, master. Para kay Yang Kai, ang regalong ito ay talagang isang maliit na regalo. Di ayaw niya itong tingnan. Ang Heaven Opening Pills sa kanyang mga kamay ay kalkulado sa daan-daang milyon, kaya bakit siya mag-aalaga ng halos 200,000? Ang Vajra-Do ay malamang na isang espesyalidad ng Golden Light Dock at dapat ay isang 3rd grade na mapagkukunan lamang. Ang tanging bagay na dapat tingnan ay ang 1,000 taong gulang na coral ng dugo. Maaaring ito ay kapaki-pakinabang, ngunit ang halaga nito ay hindi malaki. Gayunpaman, ang ganoong bagay ay isang malaking kayamanan para sa isang 3rd grade na puwersa. Ang 200,000 Heaven Opening Pills lang ay sapat na para makabili ng 4th grade resource. Ang isang 3rd grade na puwersa ay walang kahit isang mid-grade Heaven Opening Pill.
Kaagad pagkatapos ng Hongji, isa pang kinatawan ng isang puwersa ang nagbigay ng regalo. Natural na hindi tumanggi si Yang Kai sa alinman sa mga Red Along ito at pinatanggap ni Yuhi ang lahat ng ito. Malamang na napag-usapan na ito ng mga puwersang ito at ang halaga ng mga Red Along ipinadala nila ay halos pareho. Bagamat mahalaga ang mga Red Along ito sa mga puwersang ito, hindi ito sapat para saktan sila. Naiintindihan ni Yang Kai, kapag nagtatanghal ng mga regalo, natural na hindi nila nakalimutang ipakilala ang kanilang sarili. Di nagtagal na laman ni Yang Kai na sa teritoryo ng 7 Openings Land, bilang karagdagan sa 2nd grade Openings Land, mayroong 7 pang 3rd grade na puwersa. Gayunpaman, mayroong higit sa 7 grupo ng mga tao ang naroroon, at ang iba ay talagang mga kinatawan ng Universe Worlds. Ngayon lang napagtanto ni Yang Kai na mayroon talagang 12 o higit pang Universe World sa ilalim ng jurisdiction ng 7 Openings Land, at ang lahat ng mga taong pumunta dito ay ang Great Emperor ng Universe Worlds, isang figure na nakatayo sa tuktok ng kanilang kani-kanilang mundo. Ang mga Red Along ipinadala nila ay hindi kasing ganda ng mga puwersa ng 3rd grade. Lahat sila ay mga espesyalidad ng kani-kanilang mundo, ngunit ito ay mas mahusay kaysa sa wala. Pagkatapos ng lahat, sila ay nasa ilalim ng kontrol ng 7 Openings Land. Masasabing lahat sa dosenang Universe World na ito ay kabilang sa 7 Openings Land. Nagningning ang mga mata ni Yang Kai nang marinig niya ito. Hindi niya inilagay ang mga Red Along ito sa kanyang mga mata. Para sa kanya, ang pinakamahalagang bagay sa bulwagan na ito ay walang alinlangan ang 12 ng mga Universe World. Nangangahulugan ang pagkontrol sa mga Universe World na ito na magkakaroon ng walang katapusang supply ng mga talento sa hinaharap. Lihim niyang ipinadala ang kanyang boses kay Yuhi. Noon lamang niya nalaman na ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ay karaniwan sa buong 3,000 mundo. Ang anumang puwersa ay makokontrol sa isang malaking bilang ng mga world universe. Halimbawa, ang Golden Light Dock ng Hongji ay mayroon ding ilang universe world na nasa ilalim ng kontrol nito, hindi lang kasing dami ng 7 Openings Land. Kung tungkol sa mga Blessed Land, sino sa kanila ang hindi na-control ang universe world sa kanilang buong teritoryo at ilang kalapit na malalaking teritoryo? Sa pamamagitan lamang ng pagpili ng mga talento mula sa hindi mabilang na universe world na ito, masisiguro nila na ang kanilang sariling puwersa ay patuloy na mag-aapoy at magbubunga ng mga eksperto sa malaking bilang. Tanging ang Star World ang matatagpuan sa isang malayong lokasyon, halos hindi nakakonekta sa labas ng mundo. Wala silang alam tungkol sa 3,000 mundo. Napuno ng tawanan ang bulwagan. Bagamat hindi gaanong bihasa si Yang Kai sa mga paraan ng pamamahala, alam niya ang prinsipyo ng pagsasama-sama ng kabaitan at awtoridad. Ngayon na ang kanyang prestihiyo ay itinatag ni Yuhi, isang 5th grade Heaven Opening Realm, ang pagbibigay sa kanya ng ilang mukha ay maaaring ituring na isang pabor. Napabuntong hininga ang lahat sa kanilang mga puso. Ang bagong Void True Monarch na ito ay mas madaling pakisamahan kaysa sa 7 Openings Land. Ang 7 Openings Land ay patay na, at ang 7 Openings Land ay hindi tumutugma sa pangalan nito. Gusto kong palitan ang pangalan ng Voidland. Ano sa palagay ninyo? Tumingin si Yang Kai at nagtanong. Si Hongji ang unang sumagot. Siyempre. Sa isang Void True Monarch na namamahala sa Voidland, tiyak na magiging sikat ang ating Voidland territory sa 3,000 worlds sa hinaharap. Walang sino man ang makakababa sa amin. Nais lamang ni Yang Kai na palitan ang pangalan ng 7 Openings Land, ngunit direkta niyang binago ang pangalan ng teritoryo ng 7 Openings Land sa Void Territory. Kitang-kita ang pambabala niya, ngunit hindi ito nakakaramdam ng pagkasuklam sa mga tao. Tawa ng tawa, walang kahihiyang nagyabang si Yang Kai. Siyempre, bigla naman siyang sumimangot. Gayunpaman, ang ating Voidland ay nakaranas ng isang mahusay na labanan, at ang defensive array ay nasira sa maraming paraan. Bagamat inutusan ko ang mga tao na mag-imbite ng isang master para ayusin ito, ang mga kamay ng taong ito ay hindi sapat. Nang hindi naghihintay na matapos si Yang Kai, sinabi ni Hongji. Magtiwala ka, Void True Monarch. Kapag bumalik ang matandang ito sa Golden Light Dock, agad akong maglilipat ng mga disipulo para tumulong. Gayunpaman, ang ating Golden Light Dock ay walang maraming disipulo, at makapaglipat lang ng 500 tao. Sana maging magnanimous ang True Monarch. Agad namang may tumayo. Sa pag-uulat sa True Monarch, ang ating Flying Crane Sect ay maaari ding maglipat ng 500 disipulo. Sunod-sunod na tumindig ang mga tao at nagpahayag na ang kani-kanilang puwersa ay maaaring maglipat ng daan-daang tao upang tumulong. Ang 7 puwersa ay nagtipon ng ilang libong tao sa isang iglap. Ngumiti si Yang Kai at tumango ng paulit-ulit. Mabuti, mabuti, mabuti. Dahil ang lahat ay masyadong maalalahanin, hihilingin ko sa iyo na magpadala ng ilang mga disipulo dito sa lalong madaling panahon.
Makakatiyak ka na hindi namin sila hahayaang magtrabaho ng walang kabuluhan. Babayaran ang lahat ng 2 heaven opening pills bawat araw. Kung mayroong sino mang bihasa sa spirit arrays, ang reward ay kakalkulahin ng hiwalay. Naningkit ang mga mata ng lahat nang marinig ito. Bagamat hindi marami ang 2 heaven opening pills bawat araw, 500 disipulo ay katumbas ng 1,000 heaven opening pills. Bukod dito, ang pag-aayos ng array ay talagang hindi isang bagay ng 1 o 2 araw. Malaki ang posibilidad na aabutin ito ng 1 taon at kalahati. Sa ganitong paraan, napakalaki ng kita. Walang sino man ang nag-akala na sila ay makakakuha ng ilang mga benepisyo mula sa bagay na ito. Hindi nila maiwasang makaramdam ng pasasalamat kay Yang Kai. Pagkatapos ng lahat, kahit na walang ibigay sa kanila si Yang Kai, lalaban pa rin sila para tumulong. Sa sandaling iyon, medyo nanghihinayang sila. Kung alam lang nila, sana marami pa silang naiulat na tao. Pagkatapos ng ilang oras na pag-uusap ay umalis na ang lahat. Malinaw, natanto nila na may mga benepisyong makukuha at hindi makapaghintay na ilipat ang mga alagad. Mabilis na umalis ang 7 puwersa. Ang natitirang 10 o higit pang mga kinatawan mula sa mundo ng langit at lupa ay tumingin kay Yang Kai na may mga mata na puno ng pag-asa. Marshall Peak, Kabanata 4148. Dumating ang Lady Boss. Kung pag-uusapan, ang 7 Great Forces ay mga tagalabas lamang habang ang 12-dosenang ito o higit pang Universe World ay tunay na nasa parehong panig. Noong nakaraan, ang 7 Openings Land ay ang kanilang high sect, ngunit ngayon, ito ay ang Void Land. Ang pagganap ni Yang Kai ay ganap na naiiba sa 7 Openings Heavenly Monarch, na nagbibigay sa kanila ng pag-asa. Ang 12-dosenang mga kinatawan na ito ay ang Great Emperor ng kani-kanilang mundo at kinilala ng World Will at Destiny ng kani-kanilang mundo, tulad ng status ni Yang Kai sa Star Boundary. Kung ang gayong mga tao ay hindi mamamatay ng bata, sa pangkalahatan ay magkakaroon sila ng ilang mga tagumpay, ngunit ang antas ng kanilang mga nagawa ay depende sa kanilang sariling swerte at pagsusumikap. Ilang tao ang maaari mong ipadala. Alam ni Yang Kai ang kanilang iniisip at agad na nagtanong. Nagkatinginan ang lahat ng awkward. Ang isa sa mga Great Emperor ay ikinulong ang kanyang mga kamao at nagsabi. Sa pag-uulat sa True Void Master, ang aking 3 bukas na mundo ay maaaring magpadala ng humigit kumulang 40 tao. Ang isa pang Great Emperor ay nagsabi. Ang aking Golden Sun Continent ay maaaring magpadala ng 35 tao. Upang makawala mula sa tanikala ng universo, ang isa ay kailangang maging isang third layer Emperor Realm Cultivator man lang. Imposibleng maging mahina, at gaano karaming third layer Emperor ang mayroon sa isang universe world. Ito ay makikita mula sa pundasyon ng Star Boundary. Maging ito ay 3 Open World o Golden Sun Continent, lahat sila ay Universe World na katulad ng Star Boundary, kaya ang pagkakaroon ng ilang dosenang Third Layer Emperor ay isa ng napakagandang pundasyon. Kung gusto nilang buksan ang Heaven sa hinaharap, magkakaroon sila ng malaking pangangailangan para sa Heaven Opening Pills. Ngayong pumunta na sila sa lugar ni Yang Kai para tumulong, natural na ayaw nilang mahuli. Ang bawat universe world ay maaari lamang magpadala ng ilang dosenang tao, na ang pinakamaliit ay 20 o higit pa at ang pinakamalaki ay 60 o 70. Sa kabuuan, mayroong hindi hihigit sa 600 hanggang 700 tao. Ito ay halos kapareho ng bilang ng mga taong maaaring ipadala ng third class force. Ikinaway ni Yang Kai ang kanyang kamay. Kung gusto mo, bumalik ka at maghanda. Tatretuhan ko kayo ng pantay-pantay, 2 heaven opening pills bawat tao kada araw. Tuwang-tuwa ang lahat at yumuko. Maraming salamat, True Void Master. Sa kanilang kasabikan ay ayaw na nilang magtagal pa at sunod-sunod na umalis na walang laman ang maingay na bulwagan. Ang sumunod ay isa na namang mahabang paghihintay. Sa kabilang banda, ang third grade na puwersa ng Golden Light Dock ay nakakagulat na mahusay. Wala pang isang buwan, unti-unti na nilang pinapanta ang kanilang mga alagad. Bukod dito, nagkataon na nadagdagan nila ang bilang ng mga alagad na naiulat na dati. Kaugnay nito, pumikit si Yang Kai. Sa anumang kaso, kapag dumating ang oras upang ayusin ang array, tiyak na kakailanganin niya ang isang malaking bilang ng mga tao. Walang masama sa pagkakaroon ng mas maraming tao. Tungkol naman sa Heaven Opening Pill, wala siyang pakialam. Ang bagay na ito ay ipinasa kay Yuhi para pamahalaan. Ay coordinate niya ang bilang ng mga tao at pipiliin ang cultivator na bihasa sa mga porma sayon. Pagdating ng oras, maaari na silang tulungan ang Formation Master na inimbitahan ng Lady Boss. Ang mga gantimpala ay kinakalkula sa parehong araw, at si Hong Jae at ang iba pa ay muling lubos na nagpapasalamat. Pagkatapos ng dalawang pakikipag-ugnayan, naramdaman nila na si Yang Kai, ang True Void Master, ay higit na mabait kaysa sa Heavenly Monarch ng 7 Openings Land.
Natural, maganda ang impresyon nila sa kanya. Sa napakaraming tao sa Void, natural itong naging masigla. Gayunpaman, mahigpit na pinigilan ng mga namamahala sa iba't ibang puwersa ang kanilang mga alagad, kaya't walang mga salungatan o salungatan. Sa araw na ito, si Yang Kai ay nasa pag-iisa. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya at idinilat niya ang mga mata para tingnan ang misteryosong pattern sa likod ng kamay niya. Ang pattern na ito ay nabuo sa likod ng kanyang kamay pagkatapos niyang makuha ang primordial spiritual fruit sa Land of Elders. Ang prutas ay nabasag at nabuo sa likod ng kanyang kamay. May kakaibang espasyo sa loob nito, at si Zhu Jiayan ay natutulog dito. Sa sandaling ito, malinaw na naramdaman ni Yang Kai na bumabawi ang aura ni Zhu Jiayan. Sa wakas ay nagising na ang lalaking ito. Nakaramdam ng kaunting pagod si Yang Kai. Inisip niya noong una na sa pamamagitan ng isang makapangyarihang divine spirit bilang kanyang tagapagtanggol, magagawa niya ang anumang gusto niya sa 3,000 mundo sa hinaharap. At least, walang maglalakas loob na i-provoke. Sino ang nakakaalam na kapag umalis sila sa Great Cosmological Realm, ang babaeng ito ay matutulog ng mahimbing. Kahit na nakikitungo sa mga pag-iral tulad ni Qixing, kailangang labanan ni Yang Kai ang isang labanan ng talino at lakas ng loob sa kanila, na nagpapagod sa kanyang pag-iisip. Pagkaraan ng ilang sandali, mahinang nagising si Zhu Jiayan, at ang kanyang boses ay umalangaw-ngaw sa kaibuturan ng kanyang puso. Gaano katagal akong nakatulog? Mga 3 buwan. Sagot ni Yang Kai. Matapos maramdamang mabuti, medyo mahina pa rin ang aura ni Zhu Jiayan. Tila hindi pa naghihilom ang sugat sa kanyang pinanggalingan. Saan ang lugar na ito? Tanong ulit ni Zhu Jiayan. Orihinal, ito ay ang Kikiaw Land. Ngayon, ito ay ang Void Land, ang aking teritoryo. Pagkababa pa lang ng boses niya ay nakaramdam siya ng KT sa likod ng kamay niya. Isang daloy ng liwanag ang lumipad at dumapo sa kanyang harapan, na naging hitsura ni Zhu Jiayan. Kailangang sabihin na ang babaeng ito ay likas na kagandahan. Ang kanyang mukha ay napakaganda, ang kanyang figure ay mainit, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Lalo na ngayong nasugatan ang kanyang pinanggalingan, bahagyang nagsalubong ang kanyang mga kilay na siyang pumuno sa kanya ng maselang at nakakaawang tingin. Ang sinumang lalaki na makakita sa kanya ay hindi maaaring manatiling walang malasakit. At sa kanyang hitsura, ang kakaibang pattern sa likod ng kamay ni Yang Kai ay dahan-dahan ding nawala at hindi nagtagal ay nawala. Isang nakakatakot na divine sense, na si Zhu Jiayan ang sentro, biglang kumalat sa lahat ng direksyon. Sa isang iglap, para bang dumating na ang katapusan ng mundo. Isang hindi maipaliwanag na sindek ang bumangon sa puso ng lahat. Sa Void Land, libu-libong mga disipulo mula sa iba't ibang puwersa ang lahat ay namutla. Idinilat pa ni Hongji at ng iba pa ang kanilang mga mata at tumingin sa lugar kung saan nasa liblib si Yang Kai. Lahat sila ay naramdamang tumindig ang kanilang mga balahibo at halos umalis na ang kanilang mga kaluluwa sa kanilang mga katawan. Ngunit sa lalong madaling panahon, ang divine sense ay binawi. Sinusuri lamang ni Zhu Jiayan ang sitwasyon dito at wala siyang ibang intensyon. Ano iyon? Ilusyon lang ba ang pakiramdam na iyon? Si Hongji at ang iba ay nasa estado ng pagkabigla pa rin. Sa lihim na silid, sumulyap si Zhu Jiayan kay Yang Kai at sinabi habang nakahawak sa kanyang noo. Dahil lumabas na ako, ang espasyo ay mag-iisa na babagsak. Natigilan si Yang Kai. Hindi ba ibig sabihin nito ay hindi na kita maitataboy sa hinaharap? Bahagyang tumango si Zhu Jiayan at mukhang mabibiyak ang kanyang ulo. Maging ang kanyang aura ay pabago-bago. Palihim na nagngangalit si Yang Kai. Iniisip pa rin niya na pagkatapos gumaling si Zhu Jiayan, magagamit niya ito bilang trump card. Sa hinaharap, kapag nakatagpo siya ng isang kaaway na hindi niya kayang talunin, maaari niyang direktang palayain si Zhu Jiayan. Sino ang nakakaalam na ang pattern at espasyo sa likod ng kanyang kamay ay bumagsak sa kanilang sarili? Natuloy ang planong ito, na naging dahilan para makaramdam siya ng kaunting panghihinayang. Hindi niya alam kung kaya siya ng wish pouch, ngunit kahit na kaya nito, malamang na hindi papayag si Zhu Jiayan. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang espasyo sa wish pouch ay maaaring malaki o maliit, ito ay lubhang masikip. Ipinanganak ako sa Great Cosmological Abyss at lumaki sa Great Cosmological Abyss. Ngayong nasa labas na ako ng mundo, kailangan ko ng mahabang panahon para mag-adjust para unti-unting umangkop sa mga batas ng outside world at bumalik sa aking peak. Bago iyon, kailangan mong kumilos at huwag mag-provoke ng napakalakas na mga kaaway. Kung hindi, hindi kita mapoprotektahan. Natigilan si Yang Kai. Gaano tagal? Talagang hindi niya ito inaasahan, ngunit hindi ito kakaiba matapos itong isipin. Kahit na si Zhu Jiayan ay isang saint spirit, siya ay isang katutubong ng Great Cosmological Abyss kung tutuusin. Natural na kailangan niya ng proseso ng pagbagay sa Trichiliacosm. Sino ang nakakaalam?
Dahan-daang umiling si Zhu Jiayan. Higit pa rito, nasira pa rin ang pinanggalingan ko at kailangan kong bumawi. Habang sinasabi niya iyon, kumislap ang kanyang figure at biglang nawala. Ang kanyang boses ay pumasok sa tenga ni Yang Kai. Magiging hiwalay muna ako pansamantala. Huwag mo akong istorbohin maliban kung mayroon. Inilabas ni Yang Kai ang kanyang mga ngipin. Ang Dao Protector na ito ay walang kamalayan ng isang Dao Protector. Labis itong pinagsisihan ni Yang Kai. Kung alam niya, nakipagtulungan siya kay Jinwoo. Kahit papaano ay mabibigyan siya ni Jinwoo ng kapangyarihan ng metal element. Binuksan ang pinto ng secret chamber, at si Yuhi ay pumasok na parang kinakabahan. Nagising na siya. Tumanggo si Yang Kai. Nasaan siya? Hindi maintindihan ni Yuhi. Nagpunta siya upang maghanap ng isang lugar upang maglinang sa pag-iisa. Hindi ko alam kung nasaan siya. Sagot ni Yang Kai. Ipinikit ni Yuhi ang kanyang mga mata at ikinonekta ang kanyang isip sa defensive formation ng Voidland. Sinuri niya ang 7 spirit states at hindi nagtagal ay nakita niya ang mga bakas ni Zhu Jiayan. Ang babaeng ito ay pumasok sa pinakamalaking palasyo at inaayos ang kanyang paghinga. Tila napansin niyang may nag-e-espiya sa kanya at tumangala siya para masilaw. Nilabas ni Yuhi ang kanyang dila at umiwas ng tingin. Bumantong hininga din si Yang Kai. Nakakalungkot, ha? Habang nagsasalita siya ay may bigla siyang naramdaman. Naglabas siya ng isang item at tiningnan ito. Tinaas niya ang kanyang kilay at sinabing, "Darating ang magandang balita." Nagtataka na tanong ni Yuhi. "Anong magandang balita? Nandito na si Lady Boss." Matangkad na ngumiti si Yang Kai. Tumayo siya at nagmamadaling lumabas. Pero makalipas ang ilang hakbang, bigla siyang nag-react at lumingon sa likod. Nakita niya si Yuhi na nakatayo doon na may maputlang mukha. Ang kanyang dalawang maliliit na kamay ay hindi mapakali sa sulok ng kanyang damit. Mukha siyang wala sa sarili. Bumalik si Yang Kai at hinawakan ang kanyang kamay. Pag-alo nito sa kanya, kailangan mong harapin ang dapat mong harapin. Aminin mo lang ang iyong mga pagkakamali at humingi ng tawad. Si Lady Boss ay isang sentimental na tao. Wala siyang gagawin sa'yo. Kinagat ni Yuhi ang mapupulang labi at tumanggo. Tara na at salubungin natin si Lady Boss. Hinayla siya ni Yang Kai at tumakbo palabas. Nang makita ni Hongji at ng iba pa si Yang Kai, yumoko silang lahat. Hindi na nagabalang batiin sila ni Yang Kai at dumiretso sa isang open space, nakatingin sa langit. Hindi nagtagal, biglang lumitaw ang isang stream ng liwanag sa puwang ng array at diretsyong nahulog. Nang malapit na ito, nagkalat ang liwanag, na nagsiwalat ng ilang figure. Ang nangunguna ay isang babaeng nakasuot ng damit ng palasyo. Siya ay may marangal na tindig at napakaraming grasya. Nang makita siya ng mga lalaking disipulo ng third-class forces, hindi nila maiwasang mapabuntong hininga, na puno ng infatuation ang kanilang mga mata. Sino pa kaya kung hindi si Lady Boss? Si Hongji at ang iba ay may mga mataimtim na ekspresyon. Lahat sila ay low-grade heaven opening realm, kaya kitang-kita nila na ang magandang babaeng ito ay talagang isang peak mid-grade heaven opening realm. Mukhang mas malakas pa siya kaysa kay Miss Yuhi sa tabi ng True Void Monarch. Sa mga araw na ito, nalaman nilang lahat na si Yuhi ay isang 5th grade heaven opening realm. Siya ay tiyak na makapangyarihan. Kung siya ay mas malakas kaysa sa isang 5th grade heaven opening realm, hindi ba't nangangahulugan iyon na siya ay isang 6th grade heaven opening realm? Bilang karagdagan sa babaeng nangunguna, mayroon talagang dalawang mid-grade heaven opening realm na ang mga aura ay maihahambing kay Yuhi. Mayroon ding isa na dapat ay isang 4th grade heaven opening realm. Ang True Void Monarch na ito ay talagang may magandang background. Kaya niyang makipagkaibigan sa ganoong karakter. Hindi nakakagulat na maaari niyang sakupin ang Kikiao Land at maging master. Nang sila ay nabigla, si Yang Kai ay nasagasaan na. Inihagis niya ang kanyang manggas at sumigaw. Binabati ng batang ito si Lady Boss. Swertehin ka sana. Matamis na ngumiti si Lady Boss, ang kanyang magagandang mata ay nakatutok kay Yang Kai, at siya ay bumantong hininga. Hindi ka papatay. Nakangiting sabi ni Yang Kai. Salamat kay Lady Boss, ayos na ang lahat. Ayos ka. Ngunit hindi ako ayos. Sa pagtatapos ng kanyang mga salita, ang Lady Boss ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at hinayla si Yang Kai. Nang hindi siya binibigyan ng pagkakataong magpaliwanag, sinimulan niya itong bugbugin. Si Hongji at ang iba pa ay nanonood sa takot, at ang kanilang mga lalamunan ay tuyo.